Good morning, magandang umaga, and welcome to The Pit, Peers in Town Hall. Masaya po kami na muli namin kayong makakasama saan man po kayong panig ng mundo naroroon. Nasa Pilipinas man kayo, nasa Asia man kayo, Middle East, Europe, America, o kahit nasa ibang planeta kayo. Kung napapanood nyo kami, magandang umaga sa inyong lahat. No? At patuloy na naman tayo dito sa Peers at sa Peers in Town Hall sa pagbibigay ng edukasyon, lalong-lalo na sa political and socio-civic concerns and matters, no? So, kung last week napanood niyo po, no, yung masidhing pagtatangis at kilos protesta ng ating mga kababayan, no, noong ika-21 ng Setyembre, marami na namang mga nangyaring pasabog, revelasyon, pagbibitiw, at hindi natin alam kung ano pang mga susunod na pangyayari. Kaya ang ating pong episode ngayong umaga na ito ng linggo ay Next in Line. Who and what's next on the flood control controversy? Kung naalala nyo, nung 1990 sa ating mga millennials, no, yung kanta ng After Image na Next in Line, no? In fact, no, iba mga political organizations at yung mga political groups, madalas kinakanta yan sa kanilang mga pagtitipon. Pero itong episode title natin na ito na Next in Line takes on a whole new context within the current political situation, no? Lalong-lalo na at marami pa tayo mga inaabangang mga pangalan at mga pangyayari na madadawit dito sa flood control controversy. At mapalad po tayo ngayong umaga na sasamahan po ng isa na rin nating naging bisita dito sa Pearson Town Hall last year, no? So siya ay isang non-resident research fellow sa Ateneo School of Government. Sumusulat din siya, contributing writer din siya sa iba't ibang mga pahayagan at kilala ito sa kanyang advocacies on state building, decentralization at constitutionalism. At meron din siyang blog, no? Kung maaaring napapanood nyo rin siya sa iba't ibang mga programa sa telebisyon at napapakinggan nyo rin siya sa radyo para kuhain ang kanyang pananaw tungkol sa iba't ibang mga napapanahong issue. So mapalad tayo ngayong umaga at sasamahan tayo ni Attorney Professor Michael Henry Yusinko. Prof. Attorney Mike, magandang umaga sa iyo and welcome again to Pearson Town Hall. Control controversy na ito over the past few weeks, the past few months. Ito yung nag-ookupa ng ating mga balita at ng ating mga social media feeds. Pero bago natin himayin yung mga iba't ibang issue, kunin ko muna yung general perspective. What's your general sentiment about this whole flood control controversy? And sa tingin mo lang at this point, sapat na ba yung mga nagawa at yung mga nabunyag o may mga hinahanap ka pang mga pangalan at mga pangyayari para masabi mong may dent na talaga itong nagaganap na pag-expose ng irregularities dito sa mga flood control projects? Well, on one hand, pwede mo sabihin na welcome na merong mga pagbubunyag na nangyayari. No? At the very least, 'di ba? Buti na lang lumalabas na sa sa taong bayan itong mga ganitong klaseng kalokohan, no? Pero in reality, is kulang pa 'yan. Mm-hmm. No? Kasi kung pagbubunyag lang ang gusto natin, wala rin mangyayari. No? Kasi ang problema natin, well, the real problem, the bottom line problem is yung mga mambabatas natin. No? Sila kasi yung gumagawa ng kalokohan na yun eh. Sila yung nagpa-plunder ng budget. Right? So, marami tayong naririnig na pangalan, pero yung mga mambabatas na involved,
yung iba sa kanila ay parang hindi nababanggit, no? So, I would say na overall, ang maganda dapat sigurong take home dito ng mga kababayan natin is ang talagang problema natin ay yung mga taong binoboto natin. Right? Mhm. Kasi yung corruption, at least malinaw na ngayon sa atin na yung corruption nangyayari talaga sa Kongreso. Doon pumapasok yung insertions, doon na namamanipulate yung budget natin, right? Doon nawawala yung pera ng bayan, doon tayo nananakawan. So, kung meron mang dapat mapamukha sa mga kababayan natin, amidst all of the noise, sabi mo nga, amidst all of yung mga revelations, is that yung problema natin is yung mga taong binoboto natin sa Kongreso, ayun yung mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun, Attorney Mike, no? So ilang beses mo nabanggit yung Kongreso, no? 'Di ba just over a decade ago, lumabas naman yung isa pang malaking issue, no? Inaasahan sana natin na magkakaroon ng pagbabago itong pork barrel scam, itong expose ni Janet Lim Napoles. At matapos ang higit isang dekada, may kinakaharap na naman na issue itong mga nasa Kongreso. Ano sa tingin mo yung nangyari from that time na yung expose ng pork barrel scam at more than one decade after, ano yung naging pagkukulang in between that period? Kasi dapat at that time nagkaroon na ng mga considerable reforms in say for example itong mga unprogrammed or yung mga discretionary funds, pero nakikita na naman natin sa ngayon may mga issues on unprogrammed funds na naman na kung saan naipasok itong mga insertions na pinag-uusapan natin sa ngayon. Well, Aaron, simple lang yung sagot doon eh. Kasi binoto pa rin natin yung the same kind of candidate, no? Oo. Dynastic politicians pa rin. In fact, yung mga nakulong na nga, binoto pa ulit. Right? So, I mean, of course, we can, parang list other reasons, right? Pwedeng merong mga procedures na binago or procedures na sinet aside. We can go there, no? We can go there. The discussion can go there. But ultimately, yung sagot sa tanong mo, bakit walang pagbabago nangyari? Despite the fact na nagrally din against the pork barrel, milyon-milyon din Pilipino nagrally noon. Meron pang nakulong, meron pang mga na indict. Why is it repeating again? Because we still voted for the same kind of lawmaker. A dynastic lawmaker. Kasi ang dynastic lawmaker, whether we like it or not, no? Ang dynastic lawmaker, once na makapasok na yan sa poder, isa lang ang nasa isip niya eh. And that is to stay in power. Dynastic nga eh. Kaya kung titignan mo, from 2013, lumaki kagad yung percentage ng mga dynastic lawmakers sa Kongreso. Right? From 2013, from 2010, sabihin na natin from 2010, siguro mga nasa 40% lang ng members of the Congress are dynastic. Remnants pa yan nung 87 Constitution, yung People Power Revolution. Ang mga dynastic politician noon, yung mga the usual names pa. Right? Noong 2022, almost 90% of our lawmakers, both chambers, Senate and the House, are members of fat political dynasties. Kahit yung mga party list, right? I'll just give you an example. Yung dating speaker yung anak niya at asawa niya parehong nasa Kongreso kasabay niya. So buong pamilya niya nasa Kongreso. So that is really the short answer to your question. Bakit walang nagbago? Because hindi nagbago yung mga binoto nating tao. Sila pa rin yung
nasa Kongreso na sila yung may plano na magnakaw sa kaban ng bayan. Mhm. So, ayun, tamang-tama yun, no? Just taking off also, Attorney Mike, doon sa naging pag-uusap naman namin last week ni Prof. Ed, no? Marami kaming pinag-uusapang political and electoral reforms na kinakailangan nga in the long run. Kumbaga, para masustain natin itong momentum nitong mga nangyayaring exposés na ito. Pero iwanan lang natin sandali siguro yung reform initiatives, no, such as ano ba yung dapat natin gawin with these political dynasties or yung proliferation nila, who's really at the root of it, no, kung bakit nagkakaroon pa rin ng patuloy na korupsyon at patuloy na pandarambong sa pera ng ating mga kababayan, no. And just going back again to the issue of the flood control, no. So as siguro one of the unique things na ginawa ng ating pangulo, no, to really what they call this, to really hammer down on all these irregularities is the creation of this independent commission for infrastructure, no. So nabigyan na ng mga pangalan, no, na bubuo diyan. Meron tayong representative from SGV, meron tayong isang ex-justice, and meron din tayong ex-DPWH secretary, and of course isang mainit na pag-uusap ngayon kasama as advisor to the ICI itong si current Baguio City Mayor Benji Magalong. Pero only to find out na nag-resign na pala o nagbitiw na sa pwesto itong si Mayor Magalong. Pero let's go to the Mayor Magalong resignation in a bit, no. What do you think about this ICI, no? When I'm sure you've read kung ano yung mandate ng ICI. Does this commission have sufficient powers, or tingin mo parang ano lang to, for more on the cosmetic side lang ito, para lang kumbaga masabi na may commission na tumitingin at para masabing may ginagawa ang executive? I think yung word na cosmetic is very strong, no? Pero I lean towards that actually, no. Para sa akin, I would rather describe it as a glorified fact-finding body. Fact-finding body, no? Kasi just look at Executive Order 94, which created the ICI. So, malinaw na malinaw doon that it is only a recommendatory body. In other words, very clear doon sa EO is at the end of the investigation, based on their findings, the ICI will recommend either to file a case or what case to file sa DOJ, sa Ombudsman, and they can recommend to the civil service kung ano pa yung pwedeng mangyari. So, it is merely a recommendatory body. At mismo si Pangulong Marcos na nagsabi, di ba, it has no prosecutorial powers. And it can never have a prosecutorial powers, by the way, no? Kahit na ba mag-enact ng law ang Kongreso giving it prosecutorial powers, that's encroaching on the power of the Ombudsman. So unconstitutional yan, I would say, no? So yung ICI, I think, is just a way for the president to show na meron siyang ginagawa about it. No? So itong mga tao na kinuha niya, including si Mayor Magalong dati, are there just to parang give it credibility na the people that I put here are, well respected in their own fields, no? And they will find the necessary information that can help the people get a big picture or the right picture of what's happening. So it is really primarily and mainly a fact-finding body. So kung accountability ang hinahanap natin, and Aaron, the way I understand accountability is makukulong yung dapat makulong, lawmakers, yung mga corrupt na bureaucrats, yung mga contractors, lahat sila makulong, and mabawi yung mga ninakaw nila
if that is what accountability means, and that is what accountability means to me, ombudsman lang ang makakapagbigay noon. No other office can deliver that except the ombudsman. Kahit yung Blue Ribbon. Mhm. The Blue Ribbon can never deliver accountability because they are lawmakers. Mhm. They are not prosecutors, they are not judges, no? So kung ang hinahanap natin accountability in the way that I said it means, hindi natin mahahanap yan sa ICI in the same way na hindi rin natin mahahanap yan sa Blue Ribbon. Couldn't agree more, no? Doon sa observation mo, Attorney Mike, and that observation has in fact been shared by several legal luminaries, no? Tungkol nga dito sa kapangyarihan ng ICI. Kumbaga, you put it aptly, no? It's a glorified fact-finding body, no? Na walang not as the same powers as the ombudsman. Itong ombudsman may vacuum pa nga, wala pang napapangalanan talagang ombudsman talaga na uupo at after nag-step down itong si Ombudsman Martires, no. So nabahagingan mo na din, Attorney Mike, yung Senate Blue Ribbon Committee and the Infracom, no. So nabanggit mo din yung limitations, no, kasi ang lagi naman sa ating isasagot yung mga investigations na yan are always in aid of legislation. So ikaw sa tingin mo, just again, nabanggit mo yung mga systemic reforms na kanina kinakailangan on, say for example, the political dynasties. Ano yung sa pag-observe mo dito sa mga nangyaring committee hearings between these two Senate and the Congressional Infrastructure Committee hearings? Ano yung mga reform areas na sa tingin mong dapat tutukan nitong kasalukuyang Kongreso para kahit papano naman kumbaga mabawasan itong mga nangyayaring ghost o substandard projects na ito. So there have been some mentions of reforms within the Philippine Contractors Accreditation Board, then with DPWH. So sa iyong maiksing pag-aaral dito sa sitwasyon, ano yung mga tingin mong critical policy reforms na pwedeng magawa at least at the legislative level? Oh, that's a good question. So I can think of two. The first one is yung pag-abolish ng DPWH itself. No? Okay. Pwede kasing yung mga ibang duties nito when it comes to infrastructure can be passed on to other more appropriate agencies. For example, yung classrooms, school buildings. It's possible na pwede nang ipasa yan sa DepEd at sa local government. No? So, pati yung paggawa ng railways, ng mga ports, roadworks, pwede na yung ipasa rin sa DOTR or sa kung saan man. No? So, pwedeng yung infrastructure can be dispersed, in other words, to more directed or targeted agencies. So that's one policy reform that can be pursued. No? The second reform that I can think of is yung budget process itself. Kasi right now, ang nangyayari is pagdating sa Kongreso, no, gagawin yung budget, yung NEP. Pagpasok niya sa Kongreso, yung deliberate, pag-analyze nung NEP is really basically under the discretion of the lawmakers. Right? Based on their own rules. No? Kaya nakakapasok yung insertions because they made the rules. They made the rules. Syempre, they can manipulate the rules. No? Yeah, ang prime example, yung BICAM. The BICAM is just the creation of both chambers of Congress. No? That's not a creation of the Constitution. That's not a creation of a law. No? Batay lang yan sa practice ng chambers following their own rules. No? But because
sila rin yung nagpapatupad ng sarili nilang rules, hindi nila sinusunod. They are the first ones to violate their own rules. Kasi malinaw sa rules nila, Aaron, is that the BICAM is only for resolving conflict. Mhm. Walang authority yan to add a provision, walang authority yan to remove a provision that have already been approved by the chambers in plenary. So ang authority lang ng BICAM is to resolve conflict in language, in phrasing, ganyan. Pero anong ginawa nila in the past years? Yung mga BICAM naging secret, nagkakaroon ng insertions. Yung BICAM, which is supposed to be a small body already, kasi nga ano lang yan, very specific ang responsibility. Even within the small committee, may mga small committees pa. Di ba? Where the insertions happen. So, I think, kung talagang gusto ng mga leaders natin, political leaders natin, na ayusin yung budget process, they should enact a law that establishes ano ba yung parameters nung pag-deliberate ng budget para hindi nakakalusot, hindi namamanipulate ng mga mambabatas yung proseso. So, those are basically the two policy reforms that I can think of, yung dispersal of the functions of the DPWH into other more appropriate agencies, and really defining in a law how the budget is deliberated. Well, nagulat na ako doon sa first policy recommendation mo actually, pero I think that makes perfect sense, no? Just with dealing with the realities on the ground nga na deeply entrenched na. Kung nakita nyo naman, hulas na yung itsura ni Secretary Vince Dizon dito sa DPWH, because it's really deeply entrenched, no? Talagang all the way from top to bottom itong nangyayaring perceived corruption, no? In the people's trust, no? Kung pagpa-survey ka ngayon, kung lahat ng government agencies, kung sino yung pinagkakatiwalaan nila, malamang sadsad sa bottom itong DPWH ngayon pagdating sa trust ng ating mga kababayan. No? But you bring up a very good point doon sa pag-aayos ng budget process mechanism. Pero may tanong lang din ako, Attorney Mike, doon sa ano, kasi I'm sure you've heard, no, yung statement itong si Senator Joel Villanueva, no, nung inakusa siya regarding dito sa mga insertions na to, may tinuro siyang, wala naman to sa NEP or sa GAA. Pero later on, nung in-uncover doon sa Senate Blue Ribbon Committee, yung sinabi palang amount of insertions na binanggit nitong si Bryce Hernandez, nagtugma yung numbers doon sa unprogrammed funds. Hindi ko lang maintindihan itong unprogrammed funds component ng ating budget, no? Kung meron ng mga line item, bakit meron pang unprogrammed section? Can you help us just for the benefit of our viewers, maintindihan nila bakit may ganitong unprogrammed section pa? Actually, that's where the criminal act happens, no? That's where the crime happens, no? Kasi ang NEP, that's the budget na ginawa ng Malacanang, no? Mm-hmm. Supposed to be yung NEP, those are the programs that address the needs of the people, no? Mm-hmm. Na pinag-isipan ng DBM, ng DepEd, lahat ng ahensya sa gobyerno, pinag-isipan nila yung public service na i-deliver nila for that year. Nandoon yung funds para doon, no? Now, pagdating sa Congress, dito na pumapasok yung ambiguity and vagueness, no, na sinasabi ko. Kasi may kapangyarihan the lawmakers exercise this power na ang gagawin nila, yung mga items doon sa NEP na pinag-isipan na ng mga departments, no? Gagawin nila, tatanggalin nila 'yon. Mm-hmm. Ililipat nila sa unprogrammed funds. Ang ibig sabihin ng unprogrammed funds is ito yung mga programa ng gobyerno na wala pang pondo.
na kung magkakaroon ng pondo, doon pa lang siya ipapatupad. Right? Mhm. So, di ba nilipat ng lawmakers doon. In other words, may butal dito na pera. Mhm. Right? Kasi tinanggal nila yung programa, nilipat nila doon eh. So may butal dito na pera kasi dapat may pera doon eh. Mhm. Doon nila i-insert yung project nila. So that's why it's Okay. called insertions, right? That's why Okay. they're called insertions. So kung alimbawa the project is worth 1 billion, tinanggal, nilipat sa program funds, may 1 billion na empty. I-insert nila yung project nila doon. Kasama na doon yung kickback nila, yung mga nanakawin ng contractors. That's Mm. kaya nga ang sabi ko, that's where the crime happens, yung insertions. No? Mhm. Now, ang tanong is how come our lawmakers are able to do that? Di ba? Bakit? Kasi walang batas na nagsasabi na hindi mo pwede gawin 'yan. Oo, tama. And it has been an accepted practice na ang mga mambabatas, they can do that. They can Mhm. reallocate to an program funds and then insert their own projects. Mhm. O kaya So nga that's na the way it works. That's the way it works for a long time. mhm. Ang naging problema lang para dito sa mga gahaman na dynastic lawmakers na to, sumobra. Sumobra yung gahaman nila at masyado ng obvious, no? Starting from yung mga flood control projects, Mhm. but also yung tinanggal yung DepEd budget, binawasan yung DepEd budget, tas tinanggal yung sa DOH, yung sa PhilHealth. Pagka ganun kasi, syempre, that impacts the people directly at yun na, marami nang nagalit. Mhm. You make a very good point, Attorney Mike, no? Kasi sa ating mga kababayan, alam lang nila yung insertions pero hindi nila alam within the budget paano ba ginagawa yung yung pinapasok nila yung insertion. So ito mga ibang mambabatas mambubutas muna. Bubutasan nila yung budget Yes. tsaka nila papasakan ng kanilang Yes. ng mga project, no? So ayan, nagiging Jekyll and Hyde na pala sila, no? So anyway, so yun yung pagpapaliwanag natin mga kababayan, no, kung paano nangyayari nga yung mga insertions ng budget ng ating mga mambabatas, no. Just going to another point, no, on this flood control issue, no. Puntahan ko lang to, Attorney Mike, no. Because bahagi nga nung title ng episode natin is yung who, no? Who is the next in line, no? So marami na mga pangalan na nabanggit, no? Maraming mga senador, maraming mga congressman. In fact, mga ito mga repeat offenders, no, from last last decade. May mga paulit-ulit tayong mga pangalan ng mga senador na narinig na naman natin ngayong sangkot na naman sila dito sa flood control issue at may mga bagong pangalan, no. Pero dito sa proseso ng pagbibigay ng mga pangalan, no, senador man o congressman, may feeling ang ating general public na hindi naman talaga, wala naman talagang may bina-violate doon sa reality na there should be no sacred cows pagdating dito sa paghahanap ng mga totoong nagkasala, no? A proof of which is yung yun nga yung issue nga nitong Marines, no? Si Orly na nagulat na lang si Senator Ping na ipresenta ni Senator Marcoleta during the last Blue Ribbon Committee, no? And the whole other kumbaga mga contractors na nag-a-apply dito sa witness protection program ng DOJ. How do you feel about this these tawag dito these contractors, these DPWH engineers who are dropping names? Do you think well, alam ko naman yung sagot, pero do you think they're telling all or they're sanitizing the list of names that they're spewing to the public? Definitely sanitizing, no? Oo. Syempre, namimili yan ng sasabihan nila, right? Kasi they want to maintain or retain some bargaining chips, no? Pagdating sa Mhm. uh, pag nagkaroon na ng kasuhan, right? Kasi Mhm.
wala na silang escape, no? Nahuli na sila, in other words. So right now, they want to do everything they can na masalvage kung ano man. Kasi nakita na nila yung nangyari kay Napoles eh. Mhm. And that's what's going to happen to them, no? Wala na silang takas doon. Right now, ang end game para sa kanila is to be like Napoles. Napoles, June Losada, yung mga nakulong, right? Mhm. So, hindi na nila ma-avoid yan. So, right now, ang ginagawa nila is they're trying to hold something para meron silang bargaining chip pagdating sa kasuhan, right? Pwedeng, yun na nga, ang ambisyon ng iba, maging state witness, no? So, but very impossible yon for right now kasi from the looks of it, lahat sila mukhang most guilty, no? Hindi least guilty. So, I do not know kung magka-qualify sila as state witness, Yeah. but the best that they can hope for, at least in my limited knowledge as a criminal, sa criminal law, is they probably can get some kind of mitigation sa pagdating sa sentencing, no? Na dahil nag-cooperate sila, dahil nag-provide sila ng testimony to help the prosecution to bring down bigger names, no? Yung mga mas malaking criminal, that might help them. Hindi ako sure, but it might help them when it comes to mitigating their sentence, no? So sa tingin ko, yung mga contractors na napapanood natin na right now ang tawag sa kanila witnesses, I think nag-hedge sila na pagdating sa kasuhan, they will get some mitigation or merong makakatulong yung kanilang cooperation doon sa pagbawas sa kanilang sentensya. But definitely, mukhang malabo na yung makakalaya sila. Kumbaga, their fate is sealed now, no? Mukhang they will end up in jail eventually. Buti pa yung ano nila, nami-mitigate nila eh. Pero yung mga flood control structures, walang nami-mitigate. Puro mga ampaw lang yung ginagawa nila. Ang problema, inamin nila eh. And even during the trips na ginawa nitong si Secretary Vince, talagang obviously talagang ghost talaga yung ibang mga projects. So it's out there in the open, no. So Attorney Mike, itong lahat ng itong mga nangyayari na ito, no, itong flood control, and last week in fact no, kinover namin yung mga nangyaring mga pagtitipon dito sa EDSA Shrine, dito sa Luneta at dito sa Camp Aguinaldo, no. May mga nagpapanawagan, no, na mga iilan, no. Ito naman sinasamantala ng ibang mga grupo, no, para panawagan na magbitiw itong si President Marcos dahil nga sa feeling nila, no, talagang kasalanan nito ni BBM, no, na nagkaroon ng kalaganapan dito sa pagnanakaw dito sa flood control. But we all know for a fact that this has been a decades-old problem with the DPWH, no? Tingin mo ba, no, Attorney Mike, just getting your opinion on this matter, do you think, no, at this point, the president should step down, knowing for a fact that the vice president itself, who is the constitutionally mandated successor, has her own corruption allegations to answer? And if not, what really is the mechanism? No, nabanggit mo na, I'm sure, nabanggit mo na kanina. Pero what really should be the end game, no, pagdating dito sa flood control issues na to? Well, the president should not step down. I mean, stepping down will prove to be more harmful for us, no, as a people, as a country, than beneficial. No? I mean, that's just a real talk. No? Mhm. So the president shouldn't step down, and in fact, he shouldn't be impeached. No, yung mga ganong talks are unhelpful sa palagay ko, and it distracts us from what needs to be done. No? So going now to what needs to be done, I think
uh, si Pangulong Marcos na rin naman nagsimula na Mhm. ibukas niya yung kabahuan na nangyayari, right? Sinabi niya yun nung fourth zona niya 'Mhm. 'di ba? Na mahiya naman kayo. So, dahil binuksan na niya yung pinto, I would I would advise him kung if I can, no, na ituloy-tuloy mo na, right? Huwag ka nang magpanggap na hindi ka sangkot or huwag ka nang magpanggap na parang wala kang kasalanan, that you are blameless. Because that's absurd, Mhm. no? To say that the president is blameless is an absurd claim. Because the president signed the law Signed the Mhm. budget law where the assertions were. Di ba? So, hindi pwedeng blameless si Pangulong Marcos. And I would advise him, man up, di ba? Sabihin mo na, look, ito na yung nangyari. We made mistakes. I made mistakes. Right? But this is what I'm going to do to correct them. Prosecute yung mga tao, baguhin yung budget process, gawing mas transparent, maglalagay ako ng mga tamang tao like si Secretary Dizon, mga ganon. Actually, Mhm. ginagawa na niya yung iba Mhm. right? Ang siguro ang masasabi ko lang is siguro short of admitting na mali siya, no? Kasi bakit naman niya gagawin 'yon, di ba? Oo. But do not pretend anymore na you are blameless, di ba? Mhm. Do not project that you are blameless. Kasi that's just wasting our time, no? Kasi alam naman namin na hindi. Better na lang na okay, eto na nangyayari, no? Eto na nga, yung mga ghost projects, dami ng napeperwisyo, etc., etc. So ito na ang gawin natin para makorek ito at least before his term ends, right? So that's the way I would look at it. Mhm. Yeah, perfectly said, Attorney Mike, no? Alam naman natin sa leadership, there's always the principle of command responsibility, no? So it starts from the top. Kumbaga, kung meron mang mga nangyari within, say, for example, the DPWH, no? Of course, your secretary is considered your alter ego, no? That's correct. So kung anong ginagawa ng secretary mo, yung failures ng secretary mo in terms of ensuring na lahat ng nangyayari from the national level down to the district level tama, may pananagutan. So I think I would like to think also, kahit hindi niya man sabihin, by his own asking of his cabinet members back in the year to submit courtesy resignations, by that itself inaamin niyang may mga naging pagkukulang doon sa kanyang cabinet, and by extension to himself, no? Pero ano, puntahan ko naman itong mga ginagawa ngayon in terms of the budget process, no. So nabalitaan natin, or I think we have information, no, that some of the flood control projects, the allocations are now being diverted, no, into other projects such as itong mga social welfare projects, and then part of it also I think is going to education, no. Kunin ko lang yung perspective mo dito, Attorney Mike, no, kasi alam din naman natin na itong mga social welfare or yung mga dole outs, hindi naman ito absolved sa corruption. Yeah. Alam din nating ano yan kumbaga real politic lang, no? Pag binadaan mo yan sa DSWD, dadaan at dadaan pa rin yan sa mga LGUs. So in a way or another, may influence pa rin yung mga LGUs niyan. So from an institutional perspective, Attorney Mike, saan sa tingin mo dapat itong mga pera na ililipat from flood control, saan ba siya dapat sa tingin mo dapat mapunta na masisigurado natin na yung pondo na yun talagang mapupunta doon sa kanyang intended purpose? Magandang tanong yan, So, but we have to be conscious about the time element, Oo. no? Kasi kailangan magpasa ng budget Mhm. Otherwise, magkakaroon tayong reenacted budget, which is
absurd again kasi nga yung 2025 budget is the most corrupt budget. Bakit natin uulitin, di ba? So, because of the time element, mukhang ah, hindi natin pwedeng sabihin na ito dapat ang mangyari. Mhm. Kasi if we're talking about anong dapat mangyari dun sa flood control funds na bawas na, no? Basically na free up, right? Mhm. Ang sagot ko sa iyo, then dapat mapunta pa rin siya sa tamang infrastructure project. Mhm. Kasi it doesn't mean na wala na tayong infrastructure needs. Mhm. Right? Meron pa rin tayong mga infrastructure needs, no? Like mga airports na dapat asikasuhin, baguhin, ayusin, seaports. So, kung ideally yun ang tatanungin mo, 'di ba? Saan ba pupunta dapat yung na free up na funds? I would say dapat doon din. Mhm. However, syempre kasi kailangan pa i-audit lahat ng infrastructure projects, 'di ba? Mhm. Dahil apektado lahat ng infrastructure projects dahil nga sa mga kalokohan ng DPWH, 'di ba? Lahat ngayon nagdududa na kung ito bang infrastructure project na to walang corruption o meron. But because of that, siguro walang choice but to divert or channel the freed up funds to other projects, no? So siguro doon na nga yung nadagdag sa DepEd, doon sa feeding program ng DepEd, doon sa other programs ng DepEd. So that's good. And siguro acceptable na rin na napunta sa ayuda kahit na ba meron itong mga inherent problems pa rin gaya ng sabi mo. So I suppose what I'm trying to say is for the 2026 budget, I think we have to accept na yung mga na-free up na funds because of the adjustments made by the executive branch, malamang mapupunta yan sa talagang mukhang hindi acceptable if we're going to have a long-term view. Mhm. A prime example na nga is yung ayuda. Mhm. So, for 2026, I think we have to accept that. Pero for 2027, it doesn't mean na ganun ulit, no? Kailangan sa budget for 2027, the next time that we go through this exercise again, dapat hindi na ganito. Dapat yung mga infrastructure projects na kailangan natin, yung mga infrastructure projects that help boost our economy, like airports, seaports, railways, etc., kailangan pa rin pondohan yon. Mhm. Well said, Attorney Mike, no, coming and working from the infrastructure side of things, no, maraming mga kinakailangan pang gawin on the infrastructure side, no. Lalo na, dadaan ka lang na EDSA, alam mo nang kailangan ayusin tong EDSA. Maraming mga bagay sa EDSA, no, na hindi lang nakukuha na lang ng retrofitting, no, katulad nitong mga bridges dito sa EDSA na madedelay for certain dahil nga itong EDSA rehabilitation plan mukhang magtatagal pa dahil ang atensyon ng executive mukhang nakatutok dito sa mga issues na kinakaharap ng DPWH. It's the cleansing effort. Pero there are also other things that you cannot hold from doing, such as infra development and then the systemic reforms that need to be done para mas maging long term itong epekto ng mga ginagawa nating pag-iingay sa ngayon. Attorney Mike, nabanggit mo yung kanina, balikan ko yung unang point mo kanina, maganda yung naging pag-uusap natin regarding yung mga same cast of characters na napabilang na naman from a decade ago dito sa issue na naman ng corruption, no, nitong pagpa-plunder ng ating mga pera. Mag-iingat na lang ako kasi baka mamaya yung isang senador very sensitive, no. Nagsas ko sa isang senador nga nagalit siya, what more for an ordinary citizen. Pero balikan natin, no, it's although mahaba pa, matagal na there's a runway between now and 2028, no. Pero there seems to be an issue really, no, kung hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga tao na kumbaga nasampahan ng kaso, no,
during a decade ago, from the Napoles scam, na-elect pa rin sila sa pwesto eh. So really the accountability from our side, no, habang naghihintay tayo na maparusahan sila sa korte, is really the elections, no. Yung pagboto natin ng tama para hindi na sila makaulit, nakaulit pa eh. So pag-usapan natin yung mga systemic reforms, Attorney Mike, no? Yung tingin mo, no, na kakagatin at kayang gawin, no? Marami tayong pinag-usapan kanina, yung political dynasties, campaign reform, and then marami pang mga kinakailangang reform measures para ma-resolve hindi lang yung corruption pero yung all other concerns na nagbubunga dahil sa pagkakaroon ng flawed system. So what do you think are one, two, or three systemic reform measures na pwede nating gawin sa ngayon based on the cast of characters na meron tayo sa Congress? Well, ang sagot ko sa'yo, wala. Right? Kasi the systemic reforms that we need, hindi magagawa ng mga cast of characters ngayon kasi mawawala sila sa picture eh. Right? They will not kill themselves, no? They will not kumbaga kill the goose that lays the golden egg for them. I mean, that's just the reality. Oo. Right? So, kaya nga alam mo ang bitter lesson na natutunan ko is that sino ba yung balakid sa systemic reforms? Yung mga mambabatas natin ngayon. So, kung ako tatanungin mo anong mga systemic reforms na pwede natin magawa with them at the Congress, ang sagot ko sa'yo, wala eh. Because yung systemic reforms na kailangan natin, like freedom of information law, wag na nga natin isipin yung dynasty, wag na natin isipin yon. Freedom of information law, yung budget streamlining law, those are laws that can change their fortunes eh. Right? So why will they enact those laws? Yes. Diba? They won't. That's the bottom line. So ang pwede ko lang ma-offer sa iyo, Aaron, and also the viewers is this, no, na yung sinabi mo kanina that there's a long runway from now until the elections. I disagree actually, no. It's exactly the kind of runway that we need. Okay. What do I mean? That means we should start working now. Hanapin na natin kung sino yung ipapalit natin na iboto sa 2028. Right? We should start now. Mag-usap-usap na tayo yung mga kapitbahay natin. Ang kailangan lang naman natin muna palitan, Aaron, is the Congress eh. Yung House of Representatives lang. Wag na muna nating isipin yung mga local position. Sige. Pwedeng dynasty muna sila. Iwan muna natin yon sa mga dynasties. Ang kailangan natin palitan is yung i-elect natin sa House of Representatives. Right now, starting now, dapat pinag-iisipan na natin paano natin papalitan yun. Isang position lang yun sa isang distrito. Right? Hindi ba tayo makakahanap ng isang kapalit na hindi dynasty sa isa? I mean, come on, di ba? Makakahanap naman tayo siguro ng isang non-dynastic na kapitbahay natin to replace the dynastic representative. Right? And siguro para dun sa mga party list na totoong party list. You better start working now para kayo ang manalo. Akbayan won. Akbayan won. Number 1 sila. So it is possible. Diba? Bakit natin ipapapanalo yung mga dynastic party lists? So kaya hindi ko sinasabing long run away. Kasi no. We should start working now para mapalitan natin tong mga nasa mababang kapulungan. Right? Kasi that's the only way. That's the only way para matamo natin yung mga systemic changes na gusto natin.
kung ang House of Representatives natin ang nagdo-dominate diyan ay mga totoong liderato, hindi mga dynastic, then makakaasa tayo na yung mga systemic reforms na gusto natin, FOI, budget reform, mapapasa. Mhm. At ang pinaka-importante, Aaron, ang pinaka-importante, kapag ang House of Representatives ang namamayagpag dyan ay hindi mga dynasties, pati yung Pangulo, pati yung Senado, mag-iingat sa kanilang pagkikilos. Kahit na ba yung Pangulo ay dynasty din, tapos yung Senado ay napupuno na rin ng dynasty, kapag yung House of Representatives, ang pinuno niyan, ang mga tao diyan, ang mga mambabatas diyan ay hindi dynasty, matatakot din sila, mag-iingat din sila. So ang very crucial step, yung sinasabi mong next in line, is dapat tayo ngayon, tayong mga botante, kinakausap na natin yung mga kapitbahay natin. Ano mo, dapat palitan na natin tong mambabatas natin na iba naman. Mhm. Diba? And also yung mga party list na totoong party list, hindi yung mga dynastic shells lang. Mhm. They should also start working now. Isipin mo, Akbayan nanalo, Gabriela nakapasok pa Mm. ng isa, 'di ba? Kahabol. So it is possible, no? Kung magtatrabaho na kayo ngayon, kung may mga mangingisda, mga magsasaka, yung mga manggagawa, meron pa nga 'di ba yung vlogger na member ng ng manggagawa, nakapasok din. So it is possible now na kung totoong party list ka ay makakapasok ka. But you have to start working now. Yung perfectly said, no, Attorney Mike, again, no, yung planting the seeds of change, no. So nagkaroon ng mga magagandang kwento, no, dito sa ating party list with, of course, Akbayan and then all the other things, no. Other than that, on the LGU side naman, we continue to see dito sa amin sa Pasig, we continue to have Mayor Vico, no, now on his third and final term. Kaya nga itong mga kababayan ko dito sa Pasig ay nangangamba na pagkatapos ni Mayor Vico, sino ba ang magtutuloy ng kanyang mga magagandang programa dito sa Pasig, no? But as a last point, no, and as a last question for you, Attorney Mike, I'm sure marami ka ng mga political events, circumstances na napagdaanan, no? In sa pag-aaral mo dito sa politika and even as an observer, no? Pero as a last question, what is that silver lining that you see na sa tingin mo mag-outlive dito sa pangyayari ng flood control controversy na ito? That yung pinaka-take away natin na kumbaga hindi lang maganda pero pwede nating baunin para sa mga susunod na mga key political events and mga key political activities such as the elections. That's a very good question, ano? And konektado to dun sa previous point that I was driving at. And also I will have to take off from the 2025 elections. No? So ano yung silver lining sa akin? Well, Gen Z and millennial voters are sick and tired of dynastic politicians. And they will vote for a non-dynastic politician kung meron. In other words, if they had the choice, they will reject dynastic politicians. That's the explanation for Akbayan kung bakit sila ganun kataas sa election, because yung mga Gen Z and millennial voters voted for them, no? And that's also the reason why si Bam Aquino and Kiko Pangilinan made it to the top 5. So, yun ang silver lining sa akin, that a big chunk of the electorate, yung Gen Z and millennial voters,
sinasabi na nila sa atin, mga kasama mo, mga katropa mo, sinasabi nyo na sa amin na, look, give us a choice, then we will vote for the right candidate. Kasi for the longest time, alam mo ba nangyayari? We just choose the lesser evil option eh. Right? Dynastic A versus Dynastic B. Sinasabi na lang natin, dito na lang tayo sa Dynastic B kasi mabait ito or at least ito hindi masyadong nagnanakaw. Right? At least ito nagtatago ng ganito o nagbibigay pa rin, binabalatuan pa rin tayo. For the longest time, ganun tayo bumoto, choosing the lesser evil. But Gen Z and millennial voters, which by the way, lalo lang lumalaki, no? Hindi sila lumiliit. Lumalaki sila. They're telling us, they've told us that ayaw na namin ng dynastic politicians. And if we had the choice, we will vote for a non-dynastic candidate. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, the response is, sige, then we field the non-dynastic candidates. Di ba? Kung ang mga botante willing na to vote for non-dynastic candidates, then let's push. Let's push for non-dynastic candidates. Ang ano ko nga lang, sige, let's manage our expectations. Kahit yung ano lang muna, House of Representatives lang muna. By the way, Aaron, di ba, yung senatorial elections, makakabuo na tayo ng 12 na non-dynastic eh. Just by the 2025 elections, right? Makakabuo ka na ng 12 na listahan na walang dynasties eh. So, Senate siguro, we can do that already. Wala na tayo masyadong panawagan dyan. Pero sa House of Representatives, doon meron pa tayong trabaho na gagawin. And that is really the challenge now. Also to Gen Z and millennial voters. Kung gusto nyong pagbabago, yan yung sinisigaw nila nung September 21, di ba? Tuwa na kami. Well, you have to produce a candidate from your own ranks. Kandidato na galing sa inyo. That's the challenge. Kung ang iboboto nyo yung dynastic candidate pa rin, then walang pagbabago mangyayari. Yeah. Thank you, Attorney Mike, for sharing your thoughts with us this morning. Ang dami naming na-pick up. Ang dami naming nakuha, no? May mga nagulat ako doon sa ibang policy recommendations, but ultimately what we got from you this morning is a dose of political reality, and most importantly a dose of political hope for our country. Siguro tatapusin ko lang itong episode na ito, no? If I started it with the fact that I mentioned this popular song in the 90s, no, by After Image, called Next in Line, and that is also the title of our episode. And I remember the very first few lines of this song. What has life to offer me when I grow old? At eto na nga kami ngayon. Malaki na kami. And we're now part of the political dynamics. And we're trying, I work in the private sector, no? And I must confess that I work in the contracting industry. But I'm very proud of the organization that I'm part of. Kasi we won our projects with the government malinis. Walang SOP, walang cut, no nothing. Just on the merits of our technical and financial proposal. Over the past few weeks, I've been getting calls, I've been getting emails left and right about leaving my job, no, to take on something bigger than myself. And I thought of the country, no, but I also thought that we need to stay where we are, to the public sector, that we in the private sector could do a difference, and that is to refuse what is the norm or what is the practice.
in terms of doing infrastructure. So we continue to get all these yung kinalakihan namin, no, yung sinabi ko, what has life to offer me when I grow old. Ito pa rin yung nangyayari. Nung lumalaki kami, naririnig na namin yung corruption. Ngayon, hindi lang namin naririnig. Nararamdaman na rin po namin, no? Sa aming mga kinalalagyan ngayon. Nasa private sector man kami or nasa iba't ibang mga organizations man kami. Pero sasabihin ko sa inyo, no? Sa mga contractors dyan, No? Lahat tayo ay may choice, lahat tayo ay may kalayaan, lahat tayo ay may karapatan to say no. no? We did say no, no? Simulan natin sa ganun, sa mga simpleng pamamagitan. Kung tayo ay magbayad tayo ng ticket para sa violation sa kalsada. Kung kaya nating humindi, kung ang isang opisyal ng pamahalaan ay naghihingi sa atin ng SOP, hindian natin. Pero katulad nga no, nabanggit dito sa ating ito, huwag din tayong kaya at ilagay ang ating mga sarili doon sa mga posisyon kung saan kaya natin baguhin. Hindi sa labas, kundi sa loob ng pamahalaan. Maaaring meron dyan sa mga tabi-tabi na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Maaaring sila na yung next in line. And hope springs eternal. Kung meron mang nabuksan na Pandora's box dito sa flood control controversy, i-quote ko siya, no? Ang sabi nga ng isang political analyst na si Ronald Llamas na napanood ko, kung nabuksan man itong lahat ng evil ay meron doon sa ilalim na hope o pag-asa. Kaya tangayin natin itong pag-asa na ito, panghawakan natin itong pag-asa na ito at tayo'y magsimulang magtrabaho para ma-elect natin yung mga tamang tao sa pwesto. Sabi nga ni Atty. Mike, hindi na mahaba yung runway. Oo, ilang taon na lang at mag-e-election na naman tayo. Pero sana isipin natin yung mga pangalan na nasasangkot dito sa mga issue na ito. Magsawa naman tayo, masuya naman tayo. Isuka na natin sila. Maghanap tayo ng mga bago. At hindi lang mga bago, kundi mga taong talagang kikilos para sa kinabukasan ng ating bayan para mawaksi ang korupsyon at magsimula ang pag-unlad dito sa ating bansa. Kung kaya, Atty. Mike, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. And this has been your Peers in Town Hall, The Pit. See you next week. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Aaron. Recording stopped. Ay, thank you, Atty. Mike. Salamat ha. Salamat.